1:29, Radyo Franciscan. Magandang umaga, Pilipinas. Samahan niyo kami maghatid ng balitang detalyado at totoo. Ako po, si Ayer Balmores. At ako naman, si Aliana Papa. Mula sa Walang Pambalitaan, Pilipinas at Sandigan ng Bayan. 1:29, Radyo Franciscan. Matapos ng 3 linggo ng kakasunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo sa pagpasok ng bagong taon, nagkakasabay naman ang nagpapakal ng mga kumpanya ng langis na nakakapiranggot na bawas presyo sa kanilang produkto. At pinakalasalis ng umaga, naman pinutupad nila ang 20 sentimo na bawas sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 20 sentimo na bawas naman sa kada litro ng diesel, at ang kerosene ay mayroong 50 sentimo na bawas sa kada litro. Umabot na sa 30 katao ang nasalit sa naganap na stampede sa Kumbela Festival sa India. Hindi naman pababa sa 60 kataong iba pa ang nasugatan sa insidente. Narito si Aliana Papa para sa iba pang impormasyon. Itinanggi ni Duwende, asawa ng pinaniniwalaan Chinese Liberty na si Gaywang na ang kanyang mister ay isang spy. Ayon kay Duwende, ang kanyang mister ay 10 taon na nagtitira sa Pilipinas at nagtatrabaho para sa isang self-driving car technology sa pamamagitan ng pag-service sa mga kalsada. Naninindigan din si Duwende na ang kanyang mister ay walang libo kaugnayan sa anumang espionage activities. Pinangangambahan din ito ang magiging impact sa mga naturang aligasyon sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang anak. Para sa ating ulang ng panahon, Kaagape Adolfus Abad, ibahagi mo. Magandang umaga, Pilipinas. I'm Adolfo Sabat bringing you the latest weather update. In Metro Manila, today will be a sunny day with scattered clouds. The temperature will be ranging between 26 and 29 degrees Celsius, making it somewhat warm and humid. Our weather disturbance will occur tomorrow with heavy rains that will produce localized flooding in low-lying areas. The public is advised to stay alert during times of sudden downpours. Important belongings should be secured and emergency kits should be packed. If you have travel plans, make arrangements to avoid flood-affected routes for your safety. The positive aspect is that clearer and cooler conditions will follow after the rain, with the improvement starting after the rain. The weather will be a breath of fresh air with soft winds replacing the stormy conditions. Stay tuned for more updates, but remember to stay safe and be prepared. Reporting to you, Adolfus Abad. 1:29, Radyo Franciscan. Hindi ba kumpleto ang umaga mo ng walang chismis? Kailangan mo ba ng pampainit sa iyong umaga? Pampagising at pampagana? Hay nako, huwag na magpatubig-tubig pa. Narito ang ating mga mamahayag na sina City Baguan at Shika Mamunday. At ito ang Maki City Minute para sa Balitang Showbiz. Hello mga kapiti! Alam niyo ba ang bagong chismis ng bayan? Ito na nga! Sina Rizal Dashes at Maria Rivera ay magduduyong umadaw ng kanilang 10-year wedding anniversary ngayong 30 ng Enero! Grabe diba? Akalain nyo, 10 taon na silang ikinasal. Napakabilis na panahon! Oo nga, City. Nag-renew na din sila ng kanilang vows sa Quezon City. It was really more of a prayer. Binalikan namin yung simbahan kung saan kami ikinasal 10 years ago, December 30. Sir Dante said in an interview with Boy Aguilar. The actor went on. Tapos syempre, ang highlight doon ay ang kasama namin yung 2 kids. Napaka-romantic naman nila. Grabe! Nakakatuwa naman na isang dekada na silang kasal. Tuktunan pa rin ang kanilang pagmamahal. Wishing them a lifetime of togetherness. Itong ating pinakahuling balita naman ay nakakalungkot. Bago pumasok ang 2025, ay nakunan muli sa ikatlong pagkakataon ang actress, TV host at content creator na si Alex Gonzaga. Kinumpirma ng kanyang asawa na si Mikey Morada ang malungkot na balita sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga na napapanood sa YouTube channel niyang Tony Talks. Ayon kay Mikey, nakaranas muli ng miscarriage si Alex noong December 2024. Ito'y matapos na makunan ang actress ng
isang buwan ang pagbubuntis ng asawa. Hanggang sa pangatlong ito, sabi ng doktor, naku, wala na namang laman, like an ovule. Oo nga, base sa isang health website, ang blighted ovule ay ang pag-develop ng fertilized sa uterus, pero hindi natuloy sa embryo. Sabi pa ni Mikey, tungkol sa kanilang third miscarriage, at the end of the day, kahit anong mangyari, biyayaan man tayo o hindi, kahit tayong dalawa lang magkasama, okay lang. Every experiences makes our relationship stronger. Kung iisipin ko, noong 2019, para lang kaming nagbabahay-bahayan. But now, we've been through so much together. Dagdag pa ni Mikey Murada. Sana talaga makarecover na sila sa pinagdadaanan nila, no? Oo nga, Shika, malalagpasin din nila Mrs. Alex at Sir Mikey ang pagsubok na yan. Salamat mga kaibigan, hindi magbabalik ang diskusyon ito matapos ang muling patalastas. Sabi nila, your friends are your family. I guess, lahat ng magkakabarkada ay may version. May kuya, may nanay, may ate, o may tita. Alam niyo, ang dami nagbabago sa buhay. Pero the best friendships are still the ones that I tested. Kaya lagi mong babalikan. Kahit ano ba changes sa dating, kapatid ka pa rin talaga sa sa na 100% maaasahan. Pinayak yun kami. Our best friends. Parang Jollibee On Jollibee must afford delivery. Download the Jollibee app or visit jollibee.com now. At kayo ay patuloy na nakikinig sa 1:29 Radyo Franciscano. para naman sa balitang esports, kaagapay Rainier Balmores, ibahagi mo. Natalo ang Northport Battlefield na mayroong 130 na puntos ang Magnolia Hatchers na mayroong 110 para maging unang pupunan sa mga kapasok sa semi-final PTA 49 Season Commissioner's Cup sa Neil ng Pino Stadium. May posible pa sanang may panalo ng Magnolia, ngunit nabigong may payo ni Colin ang 4.6 episode. Nang mula sa panalo ng Northport, si Nadine Jack na mayroong 30 points, 10 rebounds, 5 steals at 3 blocks. Habang mayroong 25 points si Alvin Valentino at 15 points naman ang naitala ng Williams Navarro. Ang Northport assistant coach na si Lenny Bajar ay pinatuwa naman ang naging pagkakaroon ng mga second team nila na sina Alvin Valentino, Josh Luzon at Karim Jack. Naniniwala ang Philippine Olympic Committee na makakapasok sa semi-final round ng mixed doubles hurling ang pambato ng Pilipinas na sina Kathleen Sumbilio Tuberstein at Mark Angelo Cristel sa napapatuloy ng 2025 Asian Winter Games sa Harbin, China matapos pinatalunin ang Kazakhstan 11-2 nitong Huwebes, Febrero 6 ay pasok na sila sa semi-qualifiers. Makakaharap ng Pilipinas ang curling team na hula sa Chinese Taipei ngayong araw ng Biyernes, Febrero 7. Nasa pangalawang pwesto ng Pilipinas sa Group B, 4-1 at ang China naman ay nasa unang pwesto na mayroong 5-0 sa Windows Card. Ang South Korea ay nasa pangatlo naman na mayroong 3-2 sa Windows Card na pasok din sa playoffs. Bago kasi ang panalo ng Pilipinas laban sa Kazakhstan ay tinalo nila Duberstein at Cristel ang Korea at Kyrgyzstan. Yung hindi nakata, ngunit natalo sila ng China. Mula sa Watang Pambandaan, Pipila, At sandigan ng bayan. magandang umaga, mga kaibigan! Iyan po ang ilang minutong pagbabalita mula sa istasyon ng hati ng balitang detalyado at totoo. Ito ang inyong kaagapay, Aliana Kanga, At ang lagi ninyong kaibigan, Rainier Balmores. balitang makatotohanan. Balitang walang kinikilingan. 1:29 Radyo Franciscano.